Habang nakatulala ako at tinitignan ang umbok na yun sa manipis na tela, ay nagsalita si Tita Linda. Noy, sabunan mo ang likod ko. Utos niya na hindi lumilingon sa akin. Pagkabigay ng sabon ay ginawa ko naman ang utos niya. Mula sa bato, pababa sa bewang, ay sinabon ko. Halos magkatangkad na kami ni Tita sa edad kong 13. Kaya hindi ako nahihirapan na maabot ang kabuuan ng likod niya. Tapos, habang mahagod ang palad ko sa makinis ng likod, ay nagsalita siya ulit. Kuskusin mo nga ng bimpo, Noy. Utos niya. Ginawa ko naman at binawi yung sabon. Pero habang nagkukuskus na ako ng bimpo, ay tumuwad ito para yung paan ay sabunin. Ang problema, nasa likod pa niya ako. Kaya pagkakurba ng katawan, ay dumikit itong harapan ko sa mabibilog niyang likod. Hindi naman galit itong harap ko kasi wala naman akong nararamdaman. Nakakaida kay Tita Linda. Gayunman ay dikit na dikit at pabundol-bundol pa habang siya ay gumagalaw at patuloy na nagsasabon ng paa. Nakikita ko kung paano tumama itong harapan ko sa biyak ng mabibilog na likod. Si Tita Linda man ay baliwala sa kanya ang nangyayari sa parting ito. Kaya ako din ay nagpatuloy sa kuskus ng bimpo habang siya tigalaw ng galaw at yung malaki naman doon ay umpisa ng mabuhay. Imposible na hindi niya dama ang malaking bumupundol. Saka ako man ay nakakadama ng init mula sa umbok na ito na may harang na tela. Binaliwala ko na lang at siya man ay tinatapos ang pagsasabon ng paa. At nang matapos nga ay humarap siya sa akin at nagsalita. Ikaw ha, pilyo ka. Pinapalo mo ako niyan. Sabi niya at ang mata ay nakatingin doon sa malaking harap ko. Hehe, sorry po. Nakangiting sabot ko. Ako naman magsasabon sa iyo, sabi niya agad. At inumpisahan na sa aking leeg at dibdib. Tapos kilikili at braso. Tapos bumaba sa tiyan hanggang siya ay mapalukot. Tapos sa kanyang mukha ay nakaturo itong malaking galit na galit. Sandaling napatitig si Tita Linda dito. Tapos nakita ko napakagat labi pa siya. Nahihiya na ako kasi sinisipat niya ang kabuuan nito. Kaya sabi ko ay ako na lang ang magsasabon ng sarili. Ha? Ano ha? Gulat niya. Hindi, ayos lang. May inisip lang ako. Dagdag niya agad. Tapos, sinabon na nga ang malaking ito. Ay itinabi niya ang sabon. Gamit naman ang dalawang kamay, ay ginapos niya ang katawan nito. Hindi mapigil ang boses ko. Bakit, Noy? May problema ba? Tanong niya agad.
"Oh, wala po." Nakikiliti lang po ako, tita. Sagot ko naman. Ngumiti lang din si Tita Linda. Tapos, nakita kong pinalos niya yung kapote sa dulo. Parang lumitaw ang makintab sa loob. Linisin natin mabuti, sabi pa niya. Sinama pa niya yung dalawang alalay sa baba. Ako naman ay nakayuko lang habang pinapanood ang mga kamay na yun doon. Tapos bumalik ang kamay sa katawan nito malaki at nagtaas baba. Hindi ko alam bakit niya ginagawa yun. Pero baka talaga ito ang paraan para sa bullying. Tita, tama na po. Kumod ko. Bakit, Noy? May problema ba? Tanong niya agad. Tita, ano kasi? Parang may kakaiba akong nararamdaman. Sagot ko naman. Oo nga, pansin ko din. Galit na galit itong hawak ko, oh, at tumatango-tango pa. Sabi niya at patuloy lang ang kamay sa pagtaas pa. Bali, dalawang palad ang nakalufog sa katawan nito. Tapos, padulas-dulas sa bula ng sabon. Ako naman ay napabuka ang bibig, napadiyad bahagya, at parang may kung ano sa loob doon na umaal, buro at nais lumabas. Ngayon ko lang nadama ito. Ano kaya ito at bakit masarap? Aba, may lumitaw sa dulo. Haha, tawa ni Tita Linda. Nakita ko ang tinutukoy niya. Malabnaw ang kulay nito pero hindi ihi. Titig na titig siya sa lumitaw na yun. Tapos, gamit ang hintuturo ko, ay kinanat niya ito kung saan napagalaw ako sa kaliti. Tapos, piniga niya gamit ang palad, kung saan parang gusto pa niya umapaw yung ibang malabnaw ang galing sa loob. Tita, ginawa mo naman laruan eh. Reklamo ko. Sorry, ang sarap kasi hawakan. Matagal na rin akong hindi nasahawak ng ganito sa pikas. Sagot niya. Hindi ko alam ang tinutukoy niya at ang alam ko, wala naman ibang lalaki dito sa bahay maliban sa akin.